Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Sige na, pumayag ka na, saka malilibang ka naman sa bahay kapag nandoon ka na. Isa pa, mahina na si tita mo. Kailangan niya ng kasama sa bahay. Ang pakiusap akin ni Tito, ang asawa ng tita ko. May kaya sa buhay ang pamilya ni Tito Ramon. Kaya si tita noon na kapatid ni mama, kahit malayo ang agwat ng edad nila ay pinatulan na rin. Maganda kasi si tita noon, kabataan niya. Kaya lang nang makita siya ni Tito Ramon noon, hindi na siya pinakawalaan. Kahit mayaman sina Tito, mababait ang pamilya nila, hindi sila matapobre. Dati kasing mayor ng bayan naming ang father ni Tito Ramon, kaya nang mamatay ito, si Tito Ramon na ang nagmana ng mga ari-arian nila dahil nag-iisang anak na lalaki ito at ang dalawang kapatid ay nasa ibang bansa naman, kaya si Tita Norma ay buhay prinsesa talaga kay Tito. Kahit ang mga lolo at lola noon ay binigyan ng lupa at bahay ni Tito Ramon, kaya napakalaki ng paggagalang nila dito. Kahit na kami ng mga kapatid ko. Ako si Sandra, 18 years old, matagal na akong kinukuha ni na tita para tumira sa kanila at pag-aralin. Dahil hindi sila nagkaroon ng anak ni Tito Ramon na diagnose kasi si tita na may breast cancer, kaya halos doon na umikot ang buhay ni Tito Ramon sa kanya, sa pag-aalaga kay tita, at nakikita talaga namin na mahal ni Tito Ramon si tita, pero ngayon may edad na rin. Si Tito, na 6 na po na ito. Pagtapos ng debut mo, doon ka na sa bahay tumira. Wala naman kaming kasama doon, saka mahina na si tita mo, kailangan na kahit paano, nang kausap siya palagi, pakiusap sa akin ni Tito Ramon. Sa akin nang pumunta sa araw ng birthday ko, kaya naman after ko mag-18 bigay birthday, pumayag na ako na sa kanila tumira. Malaki at maluwag ang bahay nila, may 2 silang katulong, ako naman ay may sariling kwarto. At ipinasok nila ako sa private school. Kaya lang huwag muna mag-boyfriend, sayang ang ganda mo, mana ka pa naman sa akin. Medyo natutuwang sabi ni tita, pareho kami kasing maputi ni tita at marami ang nagsasabi na kahit minsan napagkakamalan nga akong anak ni na tita. 1 buwan pa lang ako sa bahay nila, pero napansin ko si Tito Ramon na madalas nakatingin sa akin at ramdam ko ang bait niya sa akin. Halos lahat ng sabihin ko ay ibinibigay niya. Gusto nga akong bigyan ng kotse para service ko sa school. Tumanggi lang ako dahil hindi ako marunong mag-drive. Saka ayoko talaga. Pakiramdam ko kasi parang may kapalit ang bawat binibigay niya sa akin. Hindi ko na lang binibigyan ng pansin dahil may edad na rin si Tito Ramon. Siguro namimiss lang niya na magkaroon ng anak. Mga gusto nila. Si tita naman habang tumatagal, lalong naghihina. Kahit nasagana ito sa gamot at madalas ay nasa hospital. Pero may isang offer si Tito sa akin na hindi ko alam kung tatanggapin ko. Alam ko na malaking tulong ito sa akin, maging sa pamilya ko. Kahit na hindi ako tumuloy sa pag-aaral, magiging masagana ang buhay ko, na iyon naman ang ipinangako ko kina tatay. Nabibilhan ko sila ng bahay kapag tapos na ako sa pag-aaral, kaya sila pumayag na sumama ako kina tita. Pero ang offer ni Tito ay hindi ko yata kaya, kahit ang kapalit naman ay hindi ko basta-basta kikitain. At halos hindi mo talaga matatanggihan. Sandra iha, tinapat na ako ng doktor ni tita mo. Alam natin na hindi na siya magtatagal at tanggap na rin ni tita mo ng posibleng mangyari, pero iha, pagmasdan mo ng paligid mo. Ang lahat na nakikita mo ay maiiwan lang ng tita mo. May edad na rin ako. Kanino ko ibibigay ang lahat ng ito? Kailangan ko ng anak na masasalinan ng lahat ng ari-arian namin ng tita mo.
at ikaw lang ang makapagbibigay sa akin ng ganun. Ikaw, Iha, mapupunta sa'yo lahat ito at sa magiging anak mo. Ito ang sabi ni Tito Ramon sa akin na nagpagulo sa aking isipan. Wala naman akong mapagsabihan, ang best friend ko lang na si Bea ang tanging nakakaalam sa offer ni Tito Ramon at payo niya sa akin na huwag akong pumayag. Sa ngayon 1 buwan na matapos mamatay si tita, walang araw na hindi umiinom ng alak si Tito Ramon. Nakikita ko talaga sa kanya na mahal niya si tita, pero alam ko na nag-aalala din siya na kapag wala na siya. Kanino niya iiwan ang lahat ng ari-arian niya? Tanging ang offer ni Tito Ramon ang posibleng solusyon sa problema nila. Muli na naman niyang ipinaalala ni Tito Ramon ang alok niya sa akin. Wala naman na daw problema dahil balo na siya. At tutuloy pa rin naman daw ako sa pag-aaral. Ano kaya ang gagawin ko? Papayag ba ako sa alok ni Tito Ramon? Hindi ba masagwa na pagkatapos ni Tito kay tita, ako naman na pamangkin niya ang aangkinin? Iniisip ko rin kasi na tama si Tito Ramon, baka kung kanino lang mapunta ang kayamanan nila, mas maigi na raw na sa akin na lang. Iyon nga lang hindi ko yata kaya na dumikit sa katawan ko, ang katawan ng 60 years old. Mayaman nga ako, baka hindi naman ako maging masaya. Ano po ang gagawin ko? Lalo na ngayon dito ako nakatira sa kanila at hindi malayong anumang oras ay mapapayag ako ni Tito Ramon sa nais niya at tuluyan na akong bumigay sa alok niya. Maraming salamat.